Magandang araw mga ka-strop, good day. Ayan. For today's video ay ipapakita ko po sa inyo ay mga exercise pa rin para tuluyan ng gumaan ang inyo pa. Dito ay isa sa nagpagaan talaga sa akin. Ayan, papakita ko sa inyo. Nakakalakad na di ba kayo pero nandun pa rin ang bigat. Kaya natin tanggalin yan. Yung sa akin po, medyo mabigat pa rin pero konting-konti na lang. So, sana po ay madanas na rin yan. Papakita ko po mga nararapat na exercise dyan. At syempre, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe. At huwag nyo rin kalimutang i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. Alright? Natin gagawin ay ihakbang po natin ng isang step. Ayan, parang ganito po. Ayan, ganyan. Ayan. Hindi lang siya magpapagaan, kundi magagamit din natin sa pagkakayat sa hagdan. So, pangkaraniwan kasi ganito ang ginagawa eh. Ayan, sa side nang gagaling. Ayan. So, pipilitin po natin na nasa front. Parang ganito po. Ayan. Ayan. Ngayon, kung hindi pa naman siya medyo may taas ng nakaharap na ganyan, pwede po nating pigilin ang ating kamay. Paano pa ganyan? Ayan. Pagka gumaganon, ay ganyan po. Ayan. Ayan. So, bilangan po natin hanggang 5 repetition. Parang ganito po. 1, balik. 2, 3, 5. Ayan, so gawin natin yan paulit-ulit. At yan po ay isang malaking magpapagaan sa inyong paa. At hindi lamang siya magpapagaan, kundi magagamit din sa pagkakayat sa hagdan ng nakatama. Nasa front po, hindi po nakaganyan. Kadalasan po ganyan, ayan. So pipigilin po dito. Ayan, para siya ay nasa harap. Ngayon kung nahihirapan pa, pwede pong tulungan ng kamay din. Dito po sa lakan-lakan ng hawak, ayan. Sanayin po natin na lagi siyang nasa harap. So, gawin po natin yun ng 5 repetition. Okay? So, ang next step po natin ay tayo po naman ay nakaupo. Ito po ay naipakita ko na rin sa inyo dati. Ayan. So, ito po ginagawa ko bago ako maglakad. At ito po ginagawa ko nga parang stretching bago lumakad. At ito po, isa rin siya nagpapagaan sa akin pa dahil malimit ko siyang gawin bago maglakad. Ginagawa ko lang ito. Parang ganito po, yung itatas po natin itong affected leg. Parang ganito po. Ayan. Tapos pinipigilan siyang bababa. Ayan. Ayun, ganun po. Medyo talaga mabigat yun. Pero pagka nagawa nyo kahit mga 5 repetition, ayan, nasasanay po siya. Gumagan po siya. Ngayon, kung mabigat na mabigat pa siya at masakit pa siyang itaas na ganyan, ay hindi po natin bibitawan. Pero siyempre, pagpigil po, nasa legs pa rin ang pwersa. Ang kamay po ay alalay lamang. Parang ganito po. Ayan, tandaan po. 1, 2, ayan. 3, pero kung mabigat, kung yung alpasan. 4, and 5. Basta kung magagawa nyo na siya ng walang alalay, yung minalpasan, ay mas feel na feel talaga ang bigat. Pero yon pagka masakit yon. Pero kapag sa palagyan mo siyang ginagawa, ay nababawasan ang kanyang sakit. Ibig sabihin, ay gumagana ang inyong legs. Dito po.
Dito po ang tama niya. Ayan. At saka sa tuhod. Ayan. Kapag lagi nyo ginagawa yon, ay mababawasan ang kanyang pambigat. So again, ganyan. Mas maganda po, walang hawak. Ayan, ganyan. 1. Ayan. 2. Ayan. Pagilin nyo po. 3. 4. And 5. Ayan. Kapag malimit yung ginagawa yan, ay gagaan talaga ang inyong paa. At maraming tutulong yan sa paglalakad. Ayan. So, pagka maglalakad naman, lagi natin panatilihin natin na lagi siyang sa harap pumapatak. Hindi siya dumadaan sa gilid. Yung nakadiretso, ayan. Pagkarala natin lagi nakaliliko siya, sanayin natin na naliliko siya. At yung pong exercise na yun, yung pong magpapagaan. Ang next step po, ay yung magditi-4 tayo. Ayan, so ganito po. Yung pong ating affected legs, ay ipapatong natin dito. Nakati-4, parang ganito po. Buhatin, ipatong sa kabila. Ayan. Parang nakaganyan. Tapos, dito pong hawak, ayan. Ang ating pong katawan ay ilalapit natin dito, parang ganito po. Ayan, ganyan. Ayan, subukan nyo. Masakit lang ngayon dito. Dito, masakit siya. Ayan. Pero yun naman isa bago-bago din. Pero pag nagtagal at nababawasan niya sakit, ibig sabihin ay gumagaan siya. So, testingin natin. Gawin natin 5 repetition. Okay. 1 2 3 4 and 5. Ayan, tapos hindi lang po yan, pwede po natin siyang ibabad harap. Pwede naman natin bilangan ng 5 seconds para ganito po. Ayan. 1 2 3 4 5. Ayan. Masakit yun dito. Inuulit ko po, masakit siya dito. Pataas po rito. Ayan. Pero kailangan talaga masaktan. Mas maganda yung nasasaktan. Kasi pag nabawasan yung sakit niya sa palagay yung ginagawa, nababawasan ang kanyang sakit, ibig sabihin na may epekto ang exercise at stretching na yan. So again, 1 2 3 4 5. Ayan o. Nasakit pa rin na sa akin eh. Pero konti-konti na lang. 1 2 3 4 5. Ayan. Gawin natin yan ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Gawin natin ng 5 seconds. Tapos 3 sets. Ayan. Basta yung sa pag-akyat sa isang step na nasa harap ang pag-akyat. Ay gawin din natin yun ng 3 sets. Ayan. At pag ginawa natin yan, palagi natin ginagawa, ay may gagaan ng ating ayan. Natatawa ko gawin ng business ko. Natatawa ko eh. Yan. So, gawin natin yun. Kahit every other day. Pero basta lagi natin ginagawa. Tapos pagkatapos natin gawin yun, pwede tayong magpahinga ng hanggang 3 hours na nakaupo. So, yan. Yan po. Mga pinakita kong exercise ay talagang napaka-effective po yan na magpapagaan. Kung lagi nyo pong gagawin. At kapag naman lagi natin ginagawa yon sa tuwing kada sets ng exercise na yun, ay kailangan din natin magpahinga ng mga ilang oras. Pero dapat tayo nakaupo, hindi po nakahiga. Nakaupo lang at inhale, exhale. Ayan. Mahalaga rin po yung, siyempre, hindi ka nagtututbrush. Para maganda. At talaga napaka-effective po nun. Gawin natin yon kahit every other day, gawin natin yon. Ngayon, ang ating pakaramdam ngayon, siyempre, kapag nag-exercise tayo, minsan paglipas ng mga ilang araw nakapahinga, mararamdaman mo talaga yung may pinagbabago siya. Pero kung bakit ba matagal at minsan ay parang nanunumbalik pa ang pamimigat, ay sa kadahilanan niyan ay sa matagal mong pagkakaupo. Kung minsan ay inaabot ka ng 4 na oras hanggang 8 oras nang nakaupo nang hindi ka gumagalaw.
yan po ay talaga nakakapagpahina pa rin po ng ating affected na side. Yung matagal ka nakaupo o kaya ay nakahiga, lagi ka nakahiga, kailangan kasi ikaw ay gumagalaw ng gumagalaw. Kasi para especially doon sa umaga, kailangan pag umupo ka, pag nakabangon ka na, nakaupo ka, kailangan kumikilos-kilos ka, gumagalaw-galaw ka, ayan, para yung dugo mo ay nakakapag-circulate ng maganda sa umaga. At importante po yun. Ngayon, kung ikaw po ay nakaupo, hanggang sa tulog, ang ating pong dugo ay siyempre tulog din. Napakabagal po ng daloy ng kanyang dugo. Tapos medyo malapot-lapot pa ang dugo mo, ayan po ay posible bumuo ulit siya ng blood clot. Ayan. Magkaroon po ulit siya ng pamumuo at magdulot ng pagbabara. Kaya importante, nagalaw ka ng galaw para hindi ka nanghihina. Yung mararamdaman mo na ikaw ay sumisigla kapag ikaw ay gumagalaw ng gumagalaw. Tandaan din natin, ang pag-recover ay hindi po yan karera. At hindi rin po yan paligsahan o contest. Ayan. Hayaan mo sila. Kung mabilis sila makarecover, di umunan na sila. Ang mahalaga ay ikaw ay umuusad. Dahil sa ikaw nga ay may ginagawa sa iyong sarili. Nag-exercise ka at gumagalaw ka ng gumagalaw. Importante ang gumagalaw. Kahit mabagal. Kaya nga ka-stroke, sasabihin ko sa inyo, hindi rin pare-pareho ang kondisyon ng katawan ng na-stroke at depende rin yan sa klase kung anong klase ng stroke ang tumama sa iyo. Maaring siya mabilis makarecover sapagkat ang kanyang stroke ay maaring mild stroke lamang o minor lamang. Pero kung tayo po ay major, talagang may katagalan na yan at kung nakalampas ka na rin sa golden period, ay talagang may katagalan yan. Pero ang mahalaga ay lumalabang ka, nag-exercise ka, at umuusad ka. Kung sila'y naunang gumaling, edi umuna na sila. Ang mahalaga sa stroke, mga kapatid na ng stroke, ang mahalaga ay ikaw ay lumalaban at ginagawa mo talaga ang nararapat. Yung meron kang motivation, kailangan maniwala ka sa iyong kakayahan. Kailangan magtiwala ka sa iyong sarili. Yun nga, motivation, kailangan na maniwala ka, always think positive talaga. Ayan, at saka siyempre, kailangan maging masipag ka, kailangan maging matyaga ka. Ayan, tandaan natin, iisang tao lamang ang pwede makapagbago ng buhay mo at magpagaling sa iyo. At yan ay si ikaw. Yan naman mo magpapagaling sa iyong sarili, kundi ikaw. Hindi ang therapist, hindi yung mga doktor na yan, kundi ikaw. Kailangan maniwala ka sa sarili mo, kailangan may gawin ka, kailangan lumabang ka. Basta ang importante, kapatid, ay yung gumagalaw ka ng gumagalaw. Pagkabangon mo pa lamang sa pagkakahiga, gano'n ang gawin mo. Huwag ka magtatagal sa upuan nang aabutin ka talaga ng 8 oras na nakaupo nang hindi ka gumagalaw. Kailangan gumagalaw ka para ang dugo mo ay makapag-circulate ng maganda at hindi siya makabuo ulit ng blood clot. Hindi sasabihin sa iyo yan ng therapist mo. Ay bakit? Ay kung lumakas ka, hindi mababawasan ang kanilang income. Tatamaran ka na kasi mag-therapist kasi malakas ka na. Kaya hindi yan sasabihin ng therapist mo. Kailangan gumalaw ka lang gumalaw. Kahit anong klaseng galaw, basta ang mahalaga, ang dugo mo ay makapag-circulate sa umaga pa lamang. Ngayon, yung kahit ikaw ay napapagod, ay pwede rin po naman tayo matulog sa tanghali. Pwede po yon. Basta pagkagising, ay ganun ulit ang routine. Kaya uupo ka ulit, manonood ka ng TV. Habang nanonood ka ng TV, pwede naman tayong magpalipat-lipat ng pwesto. Huwag tayong magtatagal sa isang upuan na talagang halos umiinit na. Yung pinuupan mo ay mainit na. Kailangan magpalipat-lipat ka para ikaw ay masigla. Yung nandun na sigla mo, hindi ka... Kasi once na nagpahinga ka talaga na matagal, tatamarin ka sa lahat ng bagay. Mamimigat ang iyong paa, mamimigat ang iyong kamay. Kailangan, at saka mawawalan ka ng tiwala sa iyong sarili. Kaya kailangan galaw ng galaw. Ayan. At doon naman, sa may mga kasamang na-stroke sa bahay, lalo na't kadugo ninyo, ay pakitaan naman natin sila ng pagmamahal at suporta. Ayan. So, hindi nyo alam ang pakiramdam ng mga dumadanas ng stroke, especially kung kadugo mo, kamag-anak mo. Huwag mo silang ituturing na iba at huwag mo rin pagmamalupit ang pakikita ng hindi maganda. Kailangan pakitaan natin sila ng pagmamahal at suporta. Ayan, kailangan na sabihin nyo, lagi kayo narin sa kanyang tabi, hindi nyo siya
pababayaan. Importante yan sa mga kasama natin sa bahay na may kasamang na-stroke. Yan. So, yan po lang na masasabi sa atin, mga na-stroke. Gawin natin yung exercise na yun at yan ay talagang magpapagaan ng ating paa. At ang technique dyan ay di lagi mo ang gawin. At saka isa pa ay gumalaw ka ng gumalaw para ang katawan mo maaligansa, masigla. Wow! Kaya kasi pag naka-stay ka lamang sa isang lugar nang hindi ka gumagalaw, talaga manghihina ka kapatid, manghihina ka ka-stroke. Ang bibigat muli ang ngayong kalahati ng katawan. So, importante ay galaw ng galaw. At yung mga pinakita ko po, mga exercise sa paa, ay talagang totoong yan ay magpapagaan. Kung gagawin nyo lagi yan ang gagawin. Kahit every other day, gawin ninyo. Ayan, so yun po muna ka masasabi. At mga na-stroke, ako po talagang saludo sa mga na-stroke na talagang napakatindi na kanilang motivation talaga at tapang. At nakita ninyo naman ang isinusukli talaga. Talagang sila may pinagbabago at nakakabalik sila sa normal na pamumuhay. Bagamat sila hindi nakabalik na 100% sa kanilang galaw, at least napapakinabangan nila yung kanilang affected side at may paghahanap buhay pa nga nila, nakakabalik sila sa hanap buhay. So ganun ang gawin natin, buhay pa tayo, lumaban tayo, may pag-asa pa. So saludo po ako sa inyo lahat at lagi po natin tatandaan na tayong lahat ay gagaling sa lakas at titigas. Salamat. Tapos na. Grabe na ako kasi ikaw.